nung bandang 6, doon na po namin naramdaman yung hangin tsaka konting ulan po. Then bandang 9 na po, 9 to 10 hanggang magbandaling araw po. Ito po, ganda na po nangyari, sobrang lakas na po. Halos lahat po ng mga puno, nagsitumbahan na po. At yun po, paglabas po namin kanina, ganda na po natnan namin, sobrang sirang-siraan na po talaga. At ayun po, kitang-kita rin po dito sa harap, nasira rin po talaga yung poste po ng kuryente. At di ko po alam, baka sa susunod na araw po bumalik ang kuryente dito sa amin. Hindi po ako nakatulog. Yung mga apo ko, sabi ko mag-pray tayo para hindi tayo mapan. Nakaupo lang ako, nag-pray sa Panginoon. Hindi ako nakatulog nung kasagsagan ng bagyo. Kasi binalita po na malakas ang darating na bagyo, kaya andito na po kami kaagad ngayon para yung ano. Pero mga gamit po namin nasa ibang ano na po eh. Sa may mataas na ano sa tita ng asawa ko, tapos iba nasa bubong. Kasi po tuwing bagyo po talaga, dito po kami tumutuloy kasi dito lang naman po ang ano namin eh. Kasi malapit po kami sa Sapa eh. Kasi pagka ano po, yung tulad po mga nakaraan bagyo, baha, umaabot po lakpas tao yung tubig sa amin. Kinakabahan, may ano din, takot din kasi syempre hindi mo naman malalaman kung malakas or sobrang lakas. Kaya talagang kinakabahan talaga, lalo na may mga anak po ako, tas yung asawa ko namamasada pa. Kaya talagang evacuation center talagang bagsak talaga namin.